Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat and welcome po sa ating GTCC online church service ngayong Sunday morning, April 5, 2020. At ngayong Sunday ay Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Ang Linggo ng Palaspas ay yung araw na kung saan unang araw ng Passion Week o yung Linggo ng pagdurusa ng Panginoong Hesukristo. Ito yung Sunday na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay sumakay sa isang asno. Pupunta siya, papasok siya sa Jerusalem at ang mga tao ay naglatag ng kanilang balabal at kumuha ng mga sanga ng punong kahoy at inilatag nila yon sa daraan ng Panginoon. At pagkatapos nagsigawan sila ng Hosanna. So yun ang Palm Sunday, yung unang araw ng Passion Week. Magdurusa ang Panginoon sa yung linggong ito at pagkatapos sa Friday, papako siya sa krus, and then yung susunod na Sunday ay Resurrection Sunday. So Easter Sunday na sa Sunday. Ngayong umaga ay meron tayong ilang agenda. Pagkatapos ng aking welcome, ang mag-opening prayer ang aking magandang asawa. At pagkatapos noon ay bibigay naman ng announcement or notices ang aking napakagandang anak. And then, merong aawit sa atin. Aawit si Liana at ang tatay niya. Si Liana ang aawit habang tumutugtog ang kanyang butihing tatay na si Kuya Boyong. At pagkatapos noon, meron ding scripture reading na babasahin sa atin ni Kuya Julius mula sa Lamentations chapter 3. And then, magbibigay din ng isang awit yung aking manugang, yung aking daughter-in-law na si Hannah, na ang tumutugtog naman ay ang aking anak na si Chuck. At pagkatapos noon, tayo ay magpapatuloy sa ating series na Sermon on the Mount. Ito na yung probably last 3 or 2 messages sa series ng Sermon on the Mount. Nabot din tayo na 2 taon sa serie na ito. Pero ito na yung mga huling pagtalakay natin doon sa serie na yun. So, yan ang magaganap sa ating online church service ngayong umaga. And hopefully, umaasa ako, dumadalangin ako na ang bawat isa sa inyo, kayong mga tiga GTCC, at ganun din ang ating mga visiting viewers, kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at kayo ay maayos ang buhay sa mga panahong ito. Alam niyo na, kami naman dito sa Scotland ay okay lang kami, maayos naman kami, at mabuti ang Diyos sa ating lahat. And God is good, God is beautiful, and He is for us. Hindi tayo kaaway ng Diyos, tayo ay kakampi ng Diyos at kakampi din natin ng Diyos sa ating pakikipagbakang ito laban sa COVID-19. Kakampi natin ng Diyos, kaya lagi lang tayong manalangin at magtiwala sa Kanya. So, Sally, go! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit po sa ganitong panahon, nagpapasalamat po kami sa Diyos na tayo po'y magkakasama-sama. Bago po ako manalangin, nais ko pong basahin sa inyo ang mga awit verses 100 verses 3 and 4. Mga awit 100 verses 3 and 4. Ito po ang sinasabi. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ng Diyos, Siya ang lumikla sa atin at tayo sa Kanya. Tayo Kanya mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo na may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Salamat po sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Nawa ang inyong presensya ay lumukob sa bawat tahanan na maaabot ng service na to. Dalayan po namin ang pagpapala mo sa bawat part ng service, lalong-lalo na po, Panginoon, ang iyong salita. Nawa ito po ay magbigay ng pagkilos sa bawat puso ng bawat isa. Magbigay po sa amin ng hope, ng tiwala sa inyong patuloy. Dalayan po namin patuloy na ikaw ang manguna sa aming buhay sa araw-araw. Gamitin mo po ang iyong salita upang maliwanagan namin ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin.
We thank you, Lord God, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, ito po ang mga notices for this Sunday. Kung sino po ang kailangan ng tulong, huwag kayong mahiya na magsabi sa sino mang leader natin sa church. We are here to help you in your time of need. If you have any suggestions para sa isang online activity, for example, an online Bible study or an online prayer partner, feel free na magbigay ng inyong suggestions. For those who want to read books, meron si Ninang Jen na books in English at si Papa meron din Tagalog digital books. Kung meron kayong prayer request, please send us your requests sa Facebook Messenger. That's all for the notices this Sunday. Hi, good morning po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating church service ngayong umaga. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na sumabay sa aming pag-awit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ang awitin pong ito ay patungkol sa kadakilaan ng Diyos sa atin. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin naman. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
Pagpatuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Ang awitin naman po ito ay patungkol sa kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa ating mga buhay. Tunay na ang Diyos ay tapat sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, matatapat sa habang panahon, mahil sa kabila ng aking pagkulang, biyaya niya'y patuloy bulaan. Katulad ng pagsinag ng araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunang man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang buhay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bidhati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Pupurihin tayo para sa salamatan ng Panginoon. In Jesus' name. Sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon, samahan niyo po ako sa Panagoy, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 23. Muli buksan po natin ang ating mga Biblia sa Panagoy, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 23.
o sa English, Lamentations chapter 3, verses 1 to 23. Akin pong babasahin sa ang salita ng Diyos version. Kung nandun na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po sa verse 1, isa ako sa mga nakaranas ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang galit. Pinalayas niya ako at pinalakad sa dilim sa halip na sa liwanag. Paulit-ulit niya akong pinarusahan araw at gabi. Pinahina ang aking katawan at binali ang aking mga buto. Sinalakay niya ako at ibinalanggo sa paghihirap at pagdurusa. Inalagay sa kadiliman na parang isang tao na matagal nang patay. Kinadena niya ako at kinulong upang hindi makatakas. Kahit na humingi ako ng tulong, hindi niya ako pinakinggan. Hinarangan niya ng pader ang aking landas at pinaliko-liko ang aking daanan. Para siyang oso o leon na nag-aabang upang salakayin ako. Kinaladkad ako palayo sa daan at pagkatapos ay nilapa at iniwan. Verse 12, iniumang niya ang kanyang pana at itinutok sa akin. Pinana niya ako at tumagos ito sa puso ko. Naging katawa-tawa ako sa aking mga kalahi. Buong araw nila akong inaawitan ng pangungutya. Pinuno niya ako ng labis na kapaitan. Verse 16, nabungi ang mga ngipin ko dahil pinakain niya ako ng graba. At saka tinapak-tapakan niya ako sa lupa. Inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na naranasan ang kasaganahan. Nawala na ang karangalan ko at lahat ng pag-asa sa Panginoon. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. Verse 20, at kung palagi ko ang iisipin, manghihina ako. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Verse 23, araw-araw ay pinakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Heard 1,000 stories of what they think of life, but I heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers, far and wide, but I know they're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are,
unexplainable. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. So ngayong umaga, ang ating talakayin ay Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verses 13 hanggang 14. At bahagi ito ng ating Sermon on the Mount, the series. At ito na yung ilang huling bahagi o pagtalakay natin sa series na ito. Babasahin ko sa magandang balita Biblia ang Matthew 7:13 to 14. Ang sabi, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon." Tayo ay sumandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, pagpalain po niyo ang aming pagtalakay. Patuloy kayo na kumilos sa buhay ng bawat isa at amin ding dinadalangin ng buong daigdig sa mga sandaling ito na bigyan po ninyo ng kagalingan. Ang daigdig namin ngayon na inyong minamahal ay nababalot ng kadiliman dahil dito sa COVID-19. At sa iyong habag, sa iyong dakilang katapatan, Panginoon, nawa ay dalawin mo ang daigdig na ito ng iyong mapagpagaling na presensya. At dalangin din namin para sa aming mga tagasunod ni Jesus ay matutunan namin ang nais mong matutunan namin mula sa kaganapang ito. Naway wag lang itong lumipas na hindi kami natuto mula sa iyo. At sa halip, Panginoon, muni-munian namin kung ano yung mga aral na nais mong matutunan namin mula dito. At mamuhay kami ayon doon sa mga matututunan namin na yon pagkatapos ng kadilimang ito. Nawa ang bukang liwayway ay sumikat na, magsimula ng sumikat para sa daigdig na ito at muli naming makita ang liwanag. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nanganganlong, sa iyo kami nagtitiwala. Marami pong salamat at pagpalain po ninyo ang aming pagtalakay ngayong umaga sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang mga katagang how are you? How are you doing? How's life? Are you okay? Ang mga katagang yan, mga tanong na yan ay kadalasang naririnig araw-araw dito, no? Pagpasok mo sa trabaho, pag minakasalubong ka, hindi mawawala yung pagbati na yon. Bahagi na ng kultura yan. Kahit nga hindi mo kakilala na makakasalubong mo sa daan, ay babatiin ka ng how are you doing? Sapagkat yan ay kultura nila at yun ay isang magandang gawi. Dahil nagkakaroon ng koneksyon ang bawat isa kahit hindi kayo magkakilala. At dahil tayo ngayon ay nasa isang panahon na hindi nagkikita-kita dahil dito sa quarantine, siguro maganda na ganun din
batiin natin, kumustahin natin ang ating mga kakilala, kamag-anak, mga kapatiran sa iglesia na hindi natin nakikita. Batiin natin sila, kumustahin natin ang kalagayan nila, no? At yan ay posible sa panahon ng social media, no? Na katulad ng Facebook, walang dahilan para hindi natin magawa yon. Sa katunayan, ang Pilipinas ang isa sa pinakamaraming Facebook users sa buong daigdig. Meron tayong 70 million Facebook users dito sa Pilipinas. Pang-anim tayo sa buong daigdig, pang-anim tayo sa pinakamaraming gumagamit ng Facebook. Kaya walang dahilan para hindi natin mabati, makamusta ang ating mga kapatiran sa iglesia at ng ating mga kakilala. No? So, gawin natin yun. Pero, dito sa ating pagtalakay, sa ating topic na house life, house life, na bahagi ng ating Sermon on the Mount, the series, hindi natin pag-uusapan ang pangumusta sa kalagayan ng buhay ng sinuman. At sa halip, titingnan natin kung anong klase, anong uri ng buhay meron tayo ayon doon sa binanggit ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Na ang sabi uli, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang tanong, isa ba tayo sa maraming Kristiyano na pumapasok doon sa malawak na pintuan at lumalakad sa makitid, sa malapad na daan? O isa tayo doon sa kakaunting mga Kristiyano, sabi ayon sa Panginoon, na pumapasok sa makipot na pintuan at lumalakad sa makitid na daan. Gusto kong linawin sa inyo, gusto kong linawin ito sa inyo na ang Matthew chapter 7 verses 13 to 14 ay hindi tumutukoy sa pagpunta sa langit o pagpunta sa impyerno. Hindi ito ang sinasabi ng talatang ito na kadalasan na yun ang pagkaunawa ng marami. At ginagamit ang talatang ito para sabihin na kakaunti lang ang pupunta sa impyerno. Dahil ayon dito, ganun nga. Pero hindi yun ang ibig sabihin, kakaunti lang. Marami ang pupunta sa impyerno at kukunti lang ang pupunta sa langit ayon dito sa talatang ito, sa mga talatang ito. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng Matthew 7:13 to 14. Mas naniniwala ako, at ito'y sa akin lang, no? Na dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, no? Gagawin niya ang kanyang magagawa para maraming makapasok sa langit. Yun ang sa akin. Kaya itong talatang ito ay hindi tumutukoy doon. At makikita nyo kung bakit. No? Sa halip, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng buhay pangkaharian. Ito yung konteksto nun Isang makakristong pamumuhay. Yung pinakamagandang klase ng buhay sa balat ng lupa. Ulitin ko yun. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng buhay pangkaharian. Isang makakristong pamumuhay. At yung makakristong pamumuhay na yun, yun ang pinakamagandang klase ng buhay sa balat ng lupa. Pero ano ba ang itsura? Ano ba ang larawan ng buhay na ito? Ano ba ang itsura ng isang buhay Kristiyano na pumapasok sa makipot na pintuan at lumalakad sa makitid na daan? Kung babalikan natin ang Matthew chapters 5 and 6, no, makikita ninyo na mayroong pamumuhay o prinsipyo sa pamumuhay na itinuro ang Panginoon sa mga kabanatang iyon. At ang ilan nga niyan ay ito, halimbawa sa Matthew chapter 5 verse 16. Ang sabi niya, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. So we are expected to do good works bilang mga Kristiyano. Yan ang dapat nating gawin. Ganon din naman
binanggit niya sa talata 22 ng chapter 5, Matthew 5:22, ang sabi niya, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Ang pamumuhay ng isang tagasunod ni Kristo na namumuhay sa buhay pangkaharian o yung makakristong pamumuhay ay namumuhay ng walang galit sa puso. Walang hinanakit, walang sama ng loob. Yun pamumuhay na yun. Yun ang larawan o isa sa mga larawan ng buhay na katulad ng kay Kristo. At yun ang isang magandang buhay o klase ng buhay. Sa katulad, pinakamagandang klase ng buhay. Meron pa ito, halimbawa, ang sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, Matthew 5:39, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Ganito ang Panginoong Jesucristo. At kung siya ay namuhay ng ganito, ibig sabihin, ito ang magandang buhay. Sa kabilang dako, ang buhay ng taga-sanlibutan ay buhay ng pagganti. No? Laging gumaganti kapag nasasaktan, pero sabi ng Panginoon, ganito kayo mamuhay. Dahil ganyan siya. At yun ang magandang buhay. Ganon din naman sa Matthew 5:44 hanggang 45. Ang sabi niya, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Ito ang tunay na buhay. Ito yung buhay na pumapasok sa makitid o sa makipot na pintuan at lumalakad sa makitid na daan. At marami pa siyang binanggit na prinsipyo sa buhay. Marami dito, kaya lang kung isa-isahin natin ay matatagalan tayo. So kung isa-isahin niyo ang mga prinsipyo ng pamumuhay doon sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, at dito sa Matthew chapter 7, yun yung pamumuhay ng Panginoong Jesucristo na itinuro niya. At yung ganong klaseng buhay ang pinakamaganda at pinakamasarap na buhay sa balat ng lupa. Pero, yun nga, ang pamumuhay ayon sa prinsipyong ito ay hindi madali. Talagang sabihin natin, ito'y totoong mahirap. Hindi madali. Bakit ko nasabing mahirap? Kasi nga, ito'y inilarawan inilarawan sa isang pagpasok sa makipot na pintuan at paglakad sa makitid na daan. Na ito ay nagmumungkahi lamang ng isang pamumuhay na masusing sinasanay ang sarili para sa makakristong pamumuhay. Ulitin ko yun. Hindi madali sapagkat ito'y inilarawan ng pagpasok sa makipot na pintuan at paglakad sa makitid na daan na nagmumungkahi lamang ng isang masusing pagsasanay sa makakristong pamumuhay. Sa madaling sabi, hindi ito yung sunod lang sa agos na pamumuhay. Masusing pagsasanay tungo sa makakristong pamumuhay. At iyan ay kalintulad ng sinabi ni Pablo doon sa unang Timoteo, 1 Timothy chapter 4, verse 7. Ang sabi ni Pablo, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Alam niyo, madalas nating naririnig yan, madalas nating nababasa yung talata na yan, pero hindi natin pinapasok, hindi natin nilalakaran yung ganong klase ng pamumuhay na sinasanay ang sarili sa makadiyos na pamumuhay. Meron mga pastor na binabasa at ipinapangaral ang talatang iyan. Madalas naririnig natin sa kanila, natin dinig sa amin, pero hindi pinapasok, hindi nilalakaran ang ganong klase ng pamumuhay na sinasanay ang buhay sa makakristong pamumuhay. Marami sa aming mga pastor ang merong biblical training,
merong seminary training, merong theological training. Ang iba pa sa amin, merong PhD degree, iba't ibang degrees. Pero walang kingdom training. Walang training unto godliness. Walang training for the purpose of becoming more like Christ. Yun ang problema. At dahil dyan, may mga pastor na magagaling sa Biblia, pero pagdating sa ugali, sasablay. Hindi ko sinasabing lahat ng pastor. Mayroong mga pastor na gano'n. At itong kinakailangan hindi lamang ng mga Kristiyano, kundi kami mga pastor, kinakailangan namin yung training na ito. Hindi lamang theological training. At nakakalungkot nga sa bahaging yun, na kapag ang isang pastor ay mayroong theological training, may master's degree, mayroong PhD degree, pero sablay ang pamumuhay. Yun ang nakakalungkot doon. Hindi marunong magmahal sa kaaway. Hindi maiwasan ang malaswang pag-iisip. Walang pagpapakumbaba. Sa madaling sabi, walang Kristong pamumuhay. At yun ang dapat mabago sa Kristyanismo, yung ganung klase ng buhay. Nasa panahon natin kasi yung knowledge sobra na no? Yung gusto natin maka-acquire ng knowledge. Ito yung parang masyadong attractive ito yung pag-acquire ng knowledge. At naranasan ko na rin yun. Pero nung nandun ako, parang walang halos pagbabago sa buhay ko hanggang sa nakita ko napakahalaga ng pagsasanay tungo sa maka-Diyos, maka-Kristong pamumuhay. At ayoko na bumalik doon. Masaya ako dito sa ganitong kalagayan ko ngayon na growing more in Christ. One cannot expect a significant progress towards Christ-likeness without kingdom training or training in godliness. One cannot expect a significant progress towards Christ-likeness without kingdom training or training in godliness. Hindi makakaasa ang sinuman na magkaroon ng isang makabuluhang pag-unlad tungo sa pagiging tulad ni Kristo kung walang pagsasanay pangkaharian. Maging mga doktor, mga siyentista, abogado, mga guro, mga engineer, mga architect, o anumang profesyon. Kung walang training, kung wala silang training at hindi sila nagsasagawa ng training, hindi sila uusad sa kanilang mga profesyon, sa kanilang larangan. Maiiwan sila. At yan ay higit lalo sa buhay Kristiyano dito sa ibabaw ng lupa. Upang tayo ay umusad tungo sa pagiging tulad ni Kristo, kinakailangan natin ang pagsasanay tungo sa makakristong pamumuhay. Maaring sabihin ng iba, pastor, kasi talaga namang napakahirap. No? Napakahirap magsanay. Napakahirap magsanay sa kabanalan o sa pagiging makadiyos. At exactly, yun ang punto. Yun nga yun, natumbok mo. Kung yun ang tanong mo. O kung yun ang sinasabi mo. Talagang mahirap. Kaya nga yun ang sinabi ni Kristo dito. Yun ang sinabi niya. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Makipot ang pintuan at makitid ang daan tungo o papunta sa buhay. Hindi mo mararanasan yung buhay o pamumuhay na tulad ng kay Kristo, yung napakagandang buhay na yun, sa pamamagitan ng pagsunod lamang sa agos. Kinakailangan mong pumasok sa makipot na pintuan at makitid na daan ng masusing pagsasanay para sa makakristong pamumuhay. Kung gusto natin ng tunay na buhay, yung tinatawag na kingdom life or eternal life,
O yung eternal life, minsan ang isipan natin pagpunta sa langit, hindi lang yun. Ang eternal life sa Biblia ay yung quality ng buhay mo dito sa ibabaw ng lupa na mayroon ka dahil meron kang kaugnayan sa Diyos. Yung kalidad ng buhay. So kung gusto mo ng buhay na yun, yung kingdom life, eternal life, or life in Christ, or being in Christ, kailangan pumasok ka sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan. At ito nga yung pamumuhay na masusing nagsasanay tungo sa makakristong pamumuhay o pagiging tulad ni Kristo. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi automatikong nangyayari sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng basta pagtanggap lamang kay Kristo. Ulitin ko yun, mahalaga yun. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi automatikong nangyayari sa buhay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng basta pagtanggap kay Kristo. Maaaring maraming sumimangot sa inyo sa sinabi kong iyan. Pero yan ang katotohanan ng makikita nyo sa Biblia. Narinig nyo na ba ito? Basta tanggapin mo lang si Kristo sa buhay mo, babaguhin niya ang buhay mo. Narinig nyo na ba yan? Basta tanggapin mo lang si Kristo sa buhay mo, babaguhin niya ang buhay mo. Kung kayo matagal na sa GTCC, narinig niyo na yan sa akin noon. Pero naobserbahan ko sa buhay ng maraming tumanggap kay Kristo at sa pagmumuni-muni ko sa Biblia, hindi totoo yun. Na basta tinanggap mo si Kristo, babaguhin niya ang buhay mo. Hindi totoo yun. Meron kang dapat gawin. Ulitin ko, hindi totoo na basta tinanggap mo si Kristo ay babaguhin niya ang buhay mo. Alam niyo kung bakit? Itong dahilan. Wala kayong makikita sa Biblia na sinabi na basta tanggapin mo si Kristo o tanggapin mo lang si Kristo, babaguhin niya ang buhay mo. Walang sinabi sa Biblia na gano'n. Pangalawa, maraming beses niyong mababasa sa Bagong Tipan na kailangan gawin ng isang nananalig kay Kristo ang ganito at ganyan para magkaroon ng pagbabago sa buhay. Halimbawa yan, basahin niyo ang Colossus 3. Pangatlo, sinabi ni Jesus na para magkaroon ka ng tunay na buhay, yung buhay na katulad ng kay Kristo, kailangan pumasok ka sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan. So yun ang dahilan kung bakit hindi totoo na basta tanggapin mo lang si Kristo, babaguhin niya ang buhay mo. Hindi totoo yun. Ulitin ko sa inyo, patagal ko nang sinasabi, na kapag ang isang tao ay nagsimulang sumunod kay Kristo, totoo niyang tinanggap si Kristo sa kanyang buhay, totoo siyang nanampalataya kay Kristo, totoo na mayroong paunang pagbabago. Mayroong initial change. Pero hindi lubusang pagbabago. Meron lamang paunang pagbabago. Magbabago yung isipan mo towards God at saka sa kasalanan. Ayaw mo na sa kasalanan, gusto mo na sa Diyos. Kapag talagang tinanggap mo si Kristo ng totoo. Meron ganyan pagbabago. Magkakaroon ka ng desire sa mga spiritual na bagay. Pero sa paglipas ng panahon, kailangan mong magbago ng lubos, matulad kay Kristo. Hindi, ora mismo, magiging tulad ka ni Kristo. Hindi ganun ang pangyayari dito sa mundo. Ang pagiging tulad kay Kristo ay unti-unting nangyayari habang ginagawa mo ang iyong bahagi. So, pagkatapos ng initial change na yon, pagkatapos ng paunang pagbabago na yon, meron kang dapat gawin. Ano yung dapat mong gawin? Kailangan pumasok ka sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan ng pagsasanay tungo sa makakristong pamumuhay o sa makadiyos na pamumuhay. At ito ang iniwan ng marami. Yung daan na yun. Sa halip, pagkatapos nilang tanggapin si Kristo sa buhay nila, pumasok sila sa malawak na pintuan at lumakad sa malapad na daan ng malapad na daan ng easy, go, lucky Christian life. Yung pamumuhay na walang pagsasanay tungo sa kabanalan.
Hindi, totoo na hindi natin kayang baguhin ang sarili natin ng lubusan. Hindi tayo ang gagawa nun. Ha? Ang Diyos ang bumabago ng buhay ng isang tao, lubos na pagbabago sa pamamagitan ng kanyang grace o kagandahang loob. Pero hindi nangangahulugan yun na wala ka nang gagawin. Hindi nangangahulugan yun na wala na tayong gagawin. Kaya pagkatapos ng initial change na yun, simula na yung trabaho mo bilang tagasunod ni Kristo. Hindi ka uupo na lamang. Dahil ang grace ni Lord ay ibinibigay doon sa mga nakikiisa sa tungo sa pagbabago ng kanyang buhay. Gusto ko maunawaan ninyo at paalala sa inyo dahil nabanggit ko na ito noon pa. No? Ang kagandahang loob ng Diyos, ang grace of God ay hindi taliwas sa gawa. Taliwas ang grace of God o ang kagandahang loob ng Diyos sa bayad o sa kita. The grace of God is not opposed to effort. The grace of God is opposed to earning. Ngayon, sa pagpasok sa makipot na pintuan at paglakad sa makitid na daan, yun nga yung pagsasanay tungo sa makakristong pamumuhay, hindi ka gumagawa para bayaran ka ng Diyos ng isang bagong buhay. Sa halip, kapag gumawa ka, tutulungan ka ni God na hubugin sa iyo ang pagiging tulad ni Jesus. Hindi natin kayang hubugin yung sarili natin tungo sa pagiging tulad ni Kristo para magkaroon tayo ng buhay na sinasabi doon sa Matthew chapter 7, 13 and 14. Hindi natin kayang hubugin yung sarili natin patungo doon. Kailangan natin ng grace ng God para doon. Pero pag hindi mo hinangad ang maging tulad ni Kristo at hindi ka kumilos patungo doon, hindi gagana yung grace ni God. Wala kang maaasahan na grace para doon. Hindi pwedeng uupo ka lang at isasaksak sa iyo ni God yung pagbabago. Meron tayong bahaging gagawin. Kaya pansinin niyo yung sinabi ni Pablo doon sa Colossians Kabanata 3, talata 1, no? Colossians 3:1. Sabi niya, kaya patayin ninyo ang anumang kamunduhang nasa inyo. Kaya patayin ninyo. O kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Sino ang dapat pumatay ng kamunduhang nasa atin? Si God? Si Jesus? Si Holy Spirit? Hindi, no? Hindi silang gagawa nun. Kaya patayin na ninyo. Sabi ni Pablo, tayo yun. Tayo ang dapat gumawa nun. Kapag tayo ay nagpasya na gusto ko nang patayin ito, at pagkatapos tayo ay nagsanay ng ating sarili tungo sa makakristong buhay, yung grace ni Lord ang tutulong sa atin para tuluyang mapatay ang kamunduhang nasa atin. Isipin nyo, bakit mayroong mga Kristyano na matagal na sa pagiging Kristyano pero may kahalayan pa rin ang pag-iisip? Bakit ganun? Bakit may mga Kristyano matagal na sa pananampalataya hindi pa rin makapagpatawad? Bakit may mga Kristyano na nado-dominate pa rin ang galit? Maaaring hindi sa mga church member, sa kapwa church member, kundi sa loob ng pamilya. Bakit ganun pa rin? Bakit ganun ang lagay? Merong mga Kristyano na matagal na nandaraya pa rin. Bakit? Bigyan kayo ng 4 na dahilan kung bakit, no? Una, dahil akala nila normal lang yun. Yun ang malaking akala, no? Akala nila normal lang sa Kristyano yung gano'n na magkaroon ng gano'ng ugali. Pangalawa, dahil akala nila pwedeng maging tagasunod ni Kristo na hindi magpapasa ng krus. Okay? Pangatlo, dahil akala nila pwedeng magkaroon ng buhay Kristyano kahit pumasok sa malawak na pintuan at lumakad sa malapad na daan. At pangapat, dahil hindi nila interes ang subukan na pumasok sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan ng makitid na daan ng pagsasanay sa makakristong pamumuhay. Sa kabilang dako, kung pipiliin natin ang buhay
na easy-go-lucky or happy-go-lucky, yung o buhay na sunod lamang sa agos, o buhay na kung ano ang gusto kong gawin, yun ang gagawin ko. Yung ganong klaseng buhay. Yung buhay na pumapasok sa malawak na pintuan at lumalakad sa malapad na daan, yung madaling uri ng Kristiyanong pamumuhay, sabihin natin, madaling uri ng pamumuhay Kristiyano. Yung ganong klase ng buhay na walang disiplina, walang pagsasanay na maging tulad ni Kristo, buhay ng kalayawan. Pag ganyan ang pinili nating buhay, yun ay buhay na walang patutunguhan. Pagkawala, ang idudulot nun, pagiging lost. Pagkawasak, destruction. Dito sa ibabaw ng lupa, ang iyong buhay ay destroyed. Doon patungo yun yung daan na yun yung malapad na daan. Sa mata ng Diyos, ang buhay mo ay nasayang. Sa mata ng Diyos, ang buhay mo ay nawasak. Dahil, yun ang nilakaran mo. Sa mata mo, parang okay ka dahil tinanggap mo naman si Kristo, okay na ako. Basta tinanggap ko si Kristo, kahit anong gusto kong gawin, basta tinanggap ko si Kristo, okay lang. Basta nagbabasa ako ng Biblia. Yung bang buhay na easy, walang disiplina, walang spiritual discipline. Sa mata mo, akala mo, okay lang yun. Pero sa mata ni Lord, ikaw ay destroyed. Pagkawasak. Wasak ang iyong buhay, nasayang ang buhay mo. At kung obserbahan niyo ang buhay ng ilang Kristiyano na pumasok sa malawak na pintuan at lumakad sa malapad na daan, yung sabi nga sa NRSB, easy road, buhay na walang disiplina, buhay na walang pagsasanay, buhay na puro kalayawan. Kung obserbahan nyo yung mga yung ganang buhay o pamumuhay, mapapansin nyo na sa kabila ng napakatagal na sa pananampalataya ng mga Kristiyanong ito, sila ay magagalitin pa rin, mapamintas pa rin, mapagmataas pa rin, mapanghusga pa rin, madali pa rin uminit ang ulo, hindi kayang mahalin ang kaaway, walang pagpapakumbaba, hindi nagliliwanag ang ilaw, hindi hinahanap ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Yung larawan na yan, hindi yan ang masaganang buhay na sinasabi ni Jesus. Ngayon, ang tanong, ito bang klaseng pamumuhay na ito ay katanggap-tanggap sa Diyos? Of course, hindi. Hindi ganun yun. Kaya nga nagturo ang Panginoon ng tamang buhay sapagkat may buhay na talagang acceptable kay God. Natutuwa siya, nalulugod siya. Itong ganitong pamumuhay, na makalaman pa rin halos, no? Sabihin natin, medyo salbahe pa rin, hindi ka nalulugdan ng Diyos. Ayaw ni Lord ng ganon. Ngayon, ibig kong sabihin na itong mga Kristiyanong ito, na ganon ang pamumuhay, ay pupunta sa impyerno. Hindi naman ganon. Hindi ganon. Kung talagang tinanggap nila si Kristo sa buhay nila, kung talagang tinanggap nila si Kristo sa buhay nila, at alam, ang Diyos ang nakakaalam nun, syempre. Maaaring sila ay pumasok pa rin sa langit. Maaaring silang makapasok pa rin sa langit. Pero, kung sa haba ng panahon na ibinigay ng Diyos sa kanila dito sa lupa, ay hindi sila pumasok doon sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan, sa halip yung kabilang daan at kabilang pintuan ng kanilang tinahak, hindi sila nagsanay tungo sa makakristong pamumuhay, ang buhay nila dito ay hindi makakaranas ng tunay na buhay. Ulitin ko yun. Kung sa haba ng panahon na ibinigay ng Diyos sa kanila dito sa lupa ay hindi sila pumasok sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan ng pagsasanay tungo sa makakristong pamumuhay, ang buhay nila dito sa lupa ay hindi makakaranas ng tunay na buhay. Imagine, 18 years old ka pa lang, sumampalataya ka na kay Kristo. Ngayon, 68 ka na.
68 years old ka na, ang larawan pa rin ng buhay mo ay galit, kawalan ng pagpapatawad, pagmamataas, walang pag-ibig sa kapwa, kawalan ng kapayapaan, pangungusga, at iba pa. Kung ganyan ang larawan mo after 50 years, masasabi mo bang nagkaroon ka ng quality life o buhay na walang hanggan dito sa ibabaw ng lupa? At alam natin, tayo mga Kristiyano, sinasabi natin na meron tayong eternal life. At yung eternal life na yun ay yung buhay na masagana, yung abundant life. Buhay na tulad ng kay Kristo. Sabihin mo ba na meron kang Christ-like life? Kung ganun ang buhay mo na puspos ng galit, kawalan ng pagpapatawad, kayabangan, pagmamataas. At sinasabi ko sa inyo na mayroong mga Kristiyanong ganyan. Totoo silang Kristiyano, but still, narito sila sa ganitong klase ng buhay. Ito ang larawan ng kanilang buhay. Bakit ganun? Dahil sa haba nga ng buhay nila dito sa lupa, hindi nila tinahak yung makitid na pintuan at yung makipot na pintuan at makitid na daan. Kaya ang sabi ni Kristo, kakaunti lang nakakasumpong. Kaya ang tanong ko kanina, isa ba tayo doon sa mga Kristiyano na pumapasok sa malawak na pintuan at lumalakad sa malapad na daan? O isa tayo sa mga Kristiyanong pumapasok sa makipot na pintuan at lumalakad sa makitid na daan? Kasi nga, may mga Kristiyano sa haba ng kanilang buhay dito sa ibabaw ng lupa, ganito ang larawan ng kanilang buhay. 50 years? After 50 years, ganyan ang buhay mo dito sa lupa, na halos wala kang pagkakaiba doon sa mga hindi tagasunod ni Kristo. Hindi buhay yun. Yun ay pagiging patay sa mata ng Diyos. Walang kabuhay-buhay. Madaling sabi. At dahil pinili mo ang pumasok sa malawak na pintuan at lumakad sa malapad na daan, dinala ka nito, inihatid ka nito sa pagkawasak. Sa mata ng Diyos, ang buhay mo ay pagkawasak, destruction, pagkamatay. Maaaring hindi sa impyerno, maaaring hindi sa impyerno, kundi dito sa buhay mo sa lupa. Hindi mo naranasan ang buhay na tulad ng kay Kristo sa loob ng 50 taon. Yun eh. Hindi mo naranasan yung buhay na tulad ng kay Kristo sa loob ng 50 taon dahil hindi ka pumasok doon sa makipot na pintuan at hindi ka lumakad sa makitid na daan. Ang pinili mong pintuan at daan ay yung sa kabila. Easy life ng pagiging Kristiyano. At sa palagay mo, masaya ka. Kung ganito ang buhay mo, sa palagay mo, masaya ka kapag humarap ka kay God pag dumating na yung oras mo. Maaaring papasukin ka niya sa kanyang presensya. Ulitin ko yan, maaaring papasukin ka niya sa presensya dahil talagang tinanggap mo naman si Kristo. Kaya nga lang, dahil ang Diyos ay talaga namang mabuti, no? Alam niyo naman si God, napakabait niya, napakabuti niya, napakamabiyaya. At alang-alang kay Kristo, sige, pasok ka sa kaharian ko. Pero kung papasukin ka niya ron, sa palagay mo, maging masaya ka doon. Sa kabila, nasa 50 taon ng buhay mo sa lupa, ganun ang buhay mo. Galit, pagmamataas, di pagpapatawad, kahalayan. Hindi mo naranasan yung kaharian ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Hindi ka nakapasok sa kaharian ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Hindi mo naranasan yung buhay ni Kristo sa loob ng 50 taon. Kung 50 taon, pero even then, kung halos sabihin na 30 years, 40 years, 20 years, sa tagal na yun. Ganun ang buhay mo. Ma-enjoy mo kaya si God pagdating mo doon. At papaano? Papaano? Isipin nyo ito. Papaano kung ang buhay dito sa lupa ay paghahanda para sa kabilang buhay? Papaano kung ang buhay dito sa lupa ay paghahanda para sa kabilang buhay? At mayroong mga talata sa Biblia na nagmumungkahi na tila baga, ganun nga, na ang buhay dito sa lupa ay paghahanda para sa buhay sa kabilang buhay. Kung babasahin nyo ang unang Pedro, Kabanata 3, talata 10 hanggang 14, unang Juan 3, 1 hanggang 3, at Pilipos 1, 9 hanggang 11, tila baga ang mga talatang yan ay nagmumungkahi na ang buhay dito sa lupa ay paghahanda para sa kabilang buhay. Kaya wag lang yung pagpunta sa langit ang isipin natin.
Madali lang yun. Kung talagang tumanggap tayo kay Kristo, madali lang yun. Hindi tayo ang responsable doon. Ang Diyos ang responsable doon. Kaya ang pagtuunan natin ng pansin ay ito. Ang buhay ko ba dito sa lupa ay isang buhay na inilalarawan ang buhay na tulad ng kay Kristo? Ibig sabihin, natutulad ba ako kay Kristo sa paglipas ng mga panahon? Ulitin ko, ang buhay ko ba dito sa lupa ay isang buhay na inilalarawan ang buhay na tulad ng kay Kristo? Ibig sabihin, natutulad ba ako kay Kristo sa paglipas ng mga panahon? Dahil kung hindi mo mararanasan ang totoong buhay na sinabi ni Jesus. Yung abundant life, hindi sa langit yon, dito sa lupa yon. Yung eternal life, dito rin. Yung quality life, dito sa ibabaw ng lupa. Yung Christ-likeness, yung Christ-like life, yung pamumuhay na tulad ng kay Kristo, dito tumutukoy yun sa lupa, hindi sa langit. So, pag hindi ka natutulad kay Kristo sa paglipas ng panahon, hindi mo mararanasan yung tunay na buhay. You are merely existing but not really living. Ulitin ko. You are merely existing but not really living. Umiiral ka lang, pero hindi ka talaga nabubuhay. Kapag ang buhay mo dito sa lupa ay hindi unti-unting natutulad kay Kristo o hindi mo sinasanay na para sa makakristong pamumuhay. Wala yung kagalakan na dulot ng pagmamahal mo sa kapwa. Walang excitement na nararanasan bunga ng tunay na paglilingkod kay God. Wala yung mga ganong walang kapayapaan. Sa ganitong lagay ng mundo, Kristiyano ka pero parang may pangamba ka, may takot ka. Kasi hindi mo nga nararanasan yung buhay na ipinangako ni Jesus. At maaaring ang buhay mo medyo salbahe pa rin. Yun. Kristiyano ka, pero ang buhay mo ay medyo salbahe pa rin dahil nga hindi natutulad kay Kristo. Hindi mo sinasanay na matulad kay Kristo. Hindi mo nilakaran o hindi mo pinapasok yung pintuang makipot at hindi mo nilalakaran yung makitid na daan. So, pinapalahan ko ang bawat isa. I'm reminding everyone sa GTCC na totoong tumanggap kay Jesus. Kayo na mga totoong tumanggap kay Jesus, kahit kayo ay visiting viewers, kung kayo ay totoong tumanggap kay Jesus, para sa inyo ang reminder na ito. Hindi dyan natatapos ang buhay Kristiyano, hindi sa pagtanggap lamang kay Jesus. Kailangan pumasok kayo sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan. Yung pagsasanay, makitid na daan ng pagsasanay tungo sa makakristong pamumuhay. Dahil ito ang tunay na pasukan. Yun ang tunay na pasukan, yung makipot at makitid na daan tungo sa buhay na sinasabi ni Jesus. Ano uli ang sabi niya? Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. So, makiisa tayo doon sa kakaunti na yun. Makiisa tayo doon sa bilang na yun na pumapasok sa makipot na pintuan at makitid na daan, lumalakad sa makitid na daan upang maranasan natin yung sobrang gandang buhay. The good and beautiful life na ibinigay sa atin at plano sa atin at gusto ng isang good and beautiful God para sa atin. Yun yung buhay na yun. Na good and beautiful. Bunga ng pagpasok sa makipot na pintuan at paglakad sa makitid na daan. Ulitin ko, hindi langit at impyerno ang pinag-uusapan, kundi yung kalidad ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. At umaasa ko na ang bawat isa sa atin ay magsisimula na pumasok doon sa pintuan na yon, makipot na pintuan, at lumakad sa makitid na daan ng pagsasanay sa makakristong pamumuhay. Yun ang buhay
na gusto ng Diyos sa atin. So, tanong ko ulit sa inyo, how's life? How is your life? Kayo ang makakasagot niya. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa tanghaling ito. Thank you for Jesus Christ na aming tagapagligtas. Thank you for His grace sa buhay namin. Salamat din sa halimbawa ng buhay na binigay niya at pinakita niya sa amin at yun ang gusto naming tularan. We want that kind of life because that's the best life ever sa ibabaw ng lupa. Ang buhay na katulad ng kay Kristo. Turuan mo kami na pasukin ang makipot na pintuan at lakaran ang makitidadaan ng pagsasanay sa makakristong pamumuhay. Nais namin na maranasan ang buhay ni Kristo habang kami na dito sa lupa, sapagkat yun ang pinakamasaya, pinakamagandang buhay. Thank you, Lord, at pagpalain mong bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.